Ang gabi ng manananggal. Sa tahimik na baryo ng malinaw, napapalibutan ng palayan at makapal na gubat, ang gabi tila balot ng tinta, madilim at walang saglit ng ingay, tanging alitaptap lamang ang nagbibigay liwanag. Sa baryong ito, tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikan ay biglang naputol isang gabi na hindi makakalimutan. Si Maria, isang hilot, ay pauwi mula sa bahay ng isang inang kanyang tinulungan manganak. Mahaba ang daan pauwi sa kanyang kubo, dumadaan sa gilid ng gubat. Bitbit niya ang kanyang lampara, ang ilaw nito'y nagbibigay liwanag sa bawat hakbang niya. Ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Walang huni ng kuliglig o kaluskos ng dahon. Parang huminto ang mundo sa paghinga. Hanggang sa narinig niya ito. Isang mababang tunog, parang mura o ungol, ngunit mas malalim at nakakatakot. Huminto siya sa paglalakad, pinakikiramdaman ang paligid. Sa lilim ng mga puno, may isang figurang unti-unting lumabas, isang babae, payat at maputla, ang mga matay nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng lampara. Magandang gabi, ang sabi ng babae, malumanay ngunit nakakakilabot ang tono. Nanginig ang kamay ni Maria na may hawak na lampara. Magandang gabi rin po, sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ang babae ngumiti, ang kanyang ulo'y bahagyang tumagilid. Malalim ang gabi at nag-iisa ka. Hindi ka ba natatakot? Napalunok si Maria at pinilit tumawa. Sanay na po ako. Trabaho lang. Sinubukan niyang lumakad palayo, ngunit hinarangan siya ng babae, tumayo ito sa gitna ng daan. Naku, bulong ng babae, ang mga matay tila nagliliyab, ang bango mo naman. Para kang hinog na prutas, napakasarap ng dugo mo. Ang paghihiwalay. Nanlamig ang dugo ni Maria. Umurong siya ng isang hakbang, ang puso'y bumilis ang tibok. Ang babae sa harap niya ay nagsimulang mangisay, ang mga kamay at binti nito'y kumikibot ng hindi natural. Isang nakakabinging tunog ng mga buto ang narinig niya habang ang katawan nito'y unti-unting bumaluktot paatras. Bago pa siya makatakbo, may narinig siyang tunog na parang punit ng tela, dalawang higanting pakpak na parang sa paniki ang sumabog mula sa likod ng babae, wasak ang kanyang damit. Ang babae unti-unting nahiwalay sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, mula sa balakang pababa, at lumutang ang kalahating katawan nito sa ere. Nakabitin ang mga bituka sa ilalim ng katawan, na parang basahan na umaalog-alog. Ang mukha ng nilalang ay masahol pa sa bangungot. Ang mga mata nito'y lalong nagliyab, ang bibig nito'y bumuka, at lumabas ang mahaba at manilaw-nilaw na dila, na parang ahas na naghanap ng mabibiktima. Manananggal. Ang paghabol. Nang hilakbot si Maria at tumakbo ng mabilis, iniwan ang lampara na bumagsak sa lupa. Nababalot na ng kadiliman ang paligid. Sa likod niya, naririnig niya ang malalakas na hampas ng pakpak ng nilalang. Huwag kang tatakbo, sigaw nito, ang boses ay parang halakhak at alulong na magkahalo. Laman mo ang hahanapin ko ngayong gabi. Walang ibang nasa isip si Maria kundi ang makatakas. Hindi niya alam kung saan patungo ang kanyang mga paa. Alam niyang hindi niya ito matatakasan, ngunit may pag-asa siyang makahanap ng paraan upang makatakas. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa batok, malapit na ang nilalang. Napaluhod siya nang madapa sa ugat ng puno. Nilingon niya ang nilalang na ngayoy bumaba mula sa ere, nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang pakpak nito'y nakatupi sa likod, ngunit ang dila nito'y umaabot sa kanya, tila tinutukso siya. Ang labanan. Habang gumagapang pabalik, naramdaman ni Maria ang isang matulis at malamig na bagay sa lupa, isang putol na kawayan. Kinuha niya ito, mahigpit ang pagkakahawak, ang kanyang mga daliri nanginginig. Ang nilalang ay lumapit, ang mga kuko nito'y kumakaskas sa lupa, ang mukha ay puno ng gutom na kasabikan. Nang makita nito ang pagkatakot ni Maria, tumawa ito ng malakas. Ngunit bago pa sumalakay ang nilalang, buong lakas na inundayan ni Maria ng kawayan ang nakabiting bituka nito. Tumama ito ng malalim at narinig niya ang nakakabinging sigaw ng nilalang, halong galit at sakit. Umatras ito, ang itim na dugo'y tumalsik sa lupa. Hindi mo ako mapapatay, hiyaw ng manananggal. Ngunit naalala ni Maria ang sinabi ng mga matatanda, kailangan niyang hanapin ang ibabang bahagi ng katawan ng nilalang at sirain ito bago magbukang liwayway. Tumakbo siyang muli, sinundan ang bakas ng madilim na likidong iniwan ng nilalang sa lupa. Ang huling pagpapasya. Dinala siya ng baka sa gilid ng gubat, kung saan niya natagpuan ang kalahating katawan ng nilalang. Ang ibabang bahagi nito ay nakatayo, walang galaw, ngunit parang buhay pa.
Agad siyang kumuha ng lupa at tuyong dahon mula sa paligid, isang likas na panlaban sa masasamang espiritu. Binuhusan niya ang ibabang katawan, at sabay sinaksak ng kawayan ang gitna nito. Narinig niya ang sigaw ng nilalang mula sa malayo. Ang pakpak nito'y biglang nawala at bumagsak ito mula sa langit. Sa wakas, ang manananggal ay bumagsak sa lupa at unti-unting naging abo. Ang babala. Pagbalik ni Maria sa baryo, siya'y kinilala bilang bayani. Ngunit alam niyang ang takot na dulot ng manananggal ay hindi lubusang nawala. Sa gilid ng gubat, kung saan naging abo ang nilalang, narinig niya ang mahina at malamig na bulong. "Ako'y babalik."